Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 26, 2025. Basahin po natin ang ating mabuting balita bago magtapos ng ating araw sa ngayon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 9, verse 18 hanggang 22. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin ulit ang tanong. Kahapon lamang ay narinig din natin ito na tinatanong kung sino si Jesus. Ngayong kahapon si Herod naman yung nagtatanong. Ngayon si Jesus naman ang nagtanong sa mga alagad. At halos ganun din ang sinabi nila na ayon sa mga tao, siya ay si Juan Bautista, si Elias, o kaya isa sa mga propeta noong una, ancient prophet. So itong si Jesus ay parang ang pagkakakilala nila ay itong mga propeta. Alam naman natin na si Juan Bautista ay ang pinakahuling propeta. Parang siya yung tulay ng luma at bagong tipan. At halos magkapare-pareho silang lahat. Si Elias, isang matapang at makapangyarihan na propeta na hinaharap niya yung mga makasalanang hari. Ganon din naman si Juan Bautista. Ganon din yung makasalanang si Herodes ay pinuna niya rin yung mga pagkakasala niya, mga labag sa mga utos na ginagawa ni Herodes. At isa sa mga ancient prophet o kaya yung isa sa mga propeta noong unang panahon ay si Jonas. Si Jonas ay pinadala din sa Nineveh para pagsabihan yung mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, ito ang Panginoong Jesus naman, ganun yung tingin nila sa ating Panginoon na parang isang propeta din. At tinanong naman ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad. Hindi lamang yung kung ano yung sinasabi ng iba. At ang unang-unang nagsabi ay si Pedro, at hindi sa kanya lamang nanggaling kung sino si Jesus. At yun nga, sinabi niya na ang Panginoon ay ang Mesiyas ng Diyos. At pinagbawalan ng ating Panginoon ang mga alagad na
sabihin ito sa mga ibang tao. Bakit kaya niya pinagbawalan? Kasi baka yung mission niya o kaya yung mga plano ay baka masira kung ikukwento nila sa iba. Kasi ang akala nila ang Mesiyas ay magiging isang leader na politika o kaya sa English pa is earthly or political leader. Pero hindi ganon ang mission ng ating Panginoon. Siya ay itatatwa, siya ay ipapapatay at siya ay mabubuhay uli after 3 days. Yun ang mission ng ating Panginoon. At ano pa ba yung pwede nating dito? Ayun lang, parang yun lang yung pwede nating halos alam na natin itong mga ibig sabihin dito. Ang magandang pagnilayan natin sa ating mabuting balita ngayon ay kung ang Panginoon ay nagtanong sa mga alagad kung sino daw siya ayon sa ibang tao, at tinanong ng ating Panginoong Hesus ang mga alagad kung sino si Hesus para sa kanila. Ganon din naman tayo, tinatanong din tayo ng Panginoon kung sino ba si Hesus sa buhay natin. Nakikilala na ba natin ang ating Panginoong Hesus o hindi pa natin siya masyadong kilala? Sabi nga dito, ang sabi ni Saint Jerome, ignorance of the scripture is ignorance of Christ. Kaya maganda na lagi tayong magbasa ng Biblia para mas marami tayong matutunan at mas lalo nating makilala ang Panginoong Hesukristo. At tunay nga na kapag nagbabasa tayo minsan parang wala tayong maintindihan, wala tayong nakukuha, pero tuloy-tuloy lang po tayo. Malalaman natin yan kalaunan na parang magkakadugtong-dugtong lahat ng nabasa natin at magkakaroon siya ng sense kapag marami ka nang nabasa at may pagdudugtong-dugtong mo kung ano ang ibig sabihin noon. Ayun mga kapatid, hanggang dyan na lamang ang ating konting paliwanag sa ating mabuting balita sa araw na ito. Magkita-kita po tayo ulit bukas, Sabado. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Amen.